Psalms 36. Verse number 7 hanggang verse number 12. Okay, Psalms 36, verse number 7 hanggang verse number 12. Basahin natin ito ng salitan. How excellent is thy loving kindness, O God! Therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings. For with thee is the fountain of life. In thy light shall we see light. Let not the foot of pride come against me, and let not the hand of the wicked remove me. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. May God bless us sa gabing ito. At hari nawang salita nyo ay magpaalala sa amin, magbigay ng encouragement sa amin sa mga oras na ito. At huwag kaming alis sa lawin ito na hindi po namin taglay ang mga pagkapalang espiritual. Lahat na ito aking dadalangin pinapasalamatan sa matamis sa plan ng Kristo Jesus, sa amin Diyos kabaligtas. Amen. Okay. Itong Psalms 36, sinulat ito ni Haring David. Ang format nito ay parang pang-music, musical o pang-choir. Pero ito, inisulat niya to either after nung siya ay tangkang patayin ni King Saul, o kaya naman ay after na siya ay tawag nito, yung kanyang anak ay nagrebelde, So, yun po yan. So, wala po tayong makuhang dyan, info, maliban sa ganon. Kasi ang tinutukoy dito ni David, the transgression of the wicked saith in my heart, verse 1, that there is no fear of God before their eyes. Okay? So, yun po yan. Ibig sabihin, may nagtangkang masama laban sa kanya. So, itong verse number 9, for with thee is the fountain of life. So sa Panginoon ay nandoon yung fountain of life. In thy light shall we see light. Pagdating sa Matthew chapter 5, tingnan natin yung ating mga Biblia, Matthew chapter 5, verse 16, wika na banal na kasulatan, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Okay? So itong Psalms 36, verse 1 to 4, which is seen as part of human nature. Kung makita natin yan, balikan natin yung Psalms. Tingnan natin, Psalms chapter 36. Yung verses 1 hanggang verse number 4, ito po yung makikita natin sa nature ng tao. Verse number 2, for he flattereth within himself within his eyes, until his iniquity be found to be hateful. The words of his mouth are iniquity and deceit. He hath left off his to be wise and to do good. So ito yung description ng human nature, yung part natin. Pagdating sa verse 4, he deviseth mischief upon his bed. He setteth himself in the way that is not good. He abhorreth not evil. Okay. So dito, makita natin kung gaano kasama yung human nature, how mischievous it is. Okay? Pagdating naman sa pangalawang, yung verse 5 hanggang verse number 9, makita naman natin dito yung goodness, the goodness of God and how gracious He is.
So yung verse number 4, verse 1 hanggang verse number 4, makita natin yung kasalanan, human nature ng tao, kung gaano kasama ang tao. Pagdating naman sa verse number 5 hanggang verse number 9, makita naman natin yung gaano naman kabait yung Diyos, gaano naman yung mercy ng Panginoon. Kaya nagsimula dyan, thy mercy, okay? And thy faithfulness, thy righteousness, nabanggot dyan. Thou preservest man, how excellent is the loving kindness. Okay? So, yun po yung gaano kabait ang Panginoon. Ang Panginoon natin is very good to His creation, or to His creatures. Okay? Pati yung clouds, nabanggit dyan. Nakita niyo verse 5? Thy mercy, O Lord, is in heavens, and thy faithfulness reacheth unto the clouds. So kung gaano kagaling, kabait ang Panginoon sa kanyang creatures. Pagdating naman sa verse number 6 hanggang verse number 9, ito naman yon. Kung gaano naman kabait, ka-gracious ang Panginoon sa kanyang mga tao. Okay? Kaya pagdating sa verse 7, how excellent is thy loving kindness, O Lord. Therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings. Okay. So dito tayo mag-concentrate sa verse number 9. In thy light shall we see light. So tayo po mga kapatid, nakita po tayo ng liwanag. Bakit kako? Because our God is a God of light. Okay? So nakita natin, kaya nung tayo po ay nabahagian ng salita ng Diyos, the moment, hindi man yung instant, siguro meron dito sa inyo instant, kung tutuusin, iwan ko lang sa inyo kasi meron mo ng yan meron mo ng mga stages na merong tawag doon, pagkakilanlan. Halimbawa lang, yung pagluhod. Doon sa amin, sa Surigao, lumaki kami ni Johnny sa may Sabang. Yun seashore. Doon, meron kaming kaibigan. Ako, kababata ko. Yung bahay nila, ginamit yun parang simbahan. Nung araw, pagka ikaw ay mayroong simbahan, ang tawag sa iyo kulto. So sabihin kagad ng mga tao doon, wag ka doon kasi may kulto doon. Pero ito yung kagandahan. Pag sila, minsan napunta ko doon, naglalaro, siyempre, makita ko pag sila ay nagpe-pray, nakaluhod. Nakaluhod sila, sa mga upuan, nakaluhod. So yun yung nagiging utak bata ba? Anong meron doon? Bakit pag nag-pray sila nakaluhod? Tsaka bakit sila nagsasalita? Prayer na yun. So, ibig sabihin, merong mga moments sa buhay natin na meron ng itinatanim ng Diyos. Okay? Na hindi tayo aware. Pero yan, babalik na lang yan doon pag tayo po ay tawag doon, nag-aaral na ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, pinapakita ng Diyos yan. Yung ginagawa nila, parang liwanag yan sa atin. Pagdating ng araw, maliwanagan tayo. Ay, ito pala yon. Noon, ang lang doon, sabihin na matatanda, ay nakubong, mag-ingat ka dyan. Mga kulto yan. Bible yan. So, yun po yan. Pero ngayon, naliwanagan na, naintindihan natin na sabi ng Biblia, so wala na yung salitang kulto na yun. Okay? So, napakarami pong types of light. Gaya nito, pag tinanggal mo yung ilaw dyan, madilim. Sabi ni Franklin kanina, parang madilim. Pero pag pinalitan niya ng kasi kaya madilim na dahil mga blasted na naman. Dami na ng blasted. 4, 5. Yan. Okay? So maraming ilaw. Sa bahay natin, gumagamit tayo ng ilaw. So yung ilaw, mga kapatid, okay? Halimbawa lang, ang ilaw, minsan, simbolo ng kalayaan yan Yung Statue of Liberty, di ba? Statue of Liberty. Ilaw po yan. Sabi nga nila nung araw, ewan ko kung ngayon, hanggang ngayon ay pa rin, na yung torch na yan, yung ilaw na yan, the only light that reaches to the moon. Nakaabot sa buwan. Paano nila nasukat yan? Hindi ko alam. Siguro, yung parang mga infrared, yung mga natin. Laser, okay? So, itong
ano na yan, yung Statue of Liberty na merong torch dyan, ang ilaw dyan, tinawag na ano, the symbol, the light there is the symbol of enlightenment. So nagkaroon ng kaliwanagan yung mga tao. Okay? Kaya makikita nyo, maraming mga Amerikano, magagaling sila mag-isip. Hindi kagaya sa atin. Tayo. Kumbaga, kung paghiwalayin mo yung mga Caucasian, pagkatapos tayo naman, mga Asyano, parang sila, yung kanilang utak, analytical. Okay? Pag sa atin, ay, pag nagsusuka yung babae, nagagalit yung babae, naglilihi yan. Nilihi. Kaya pagbigyan na natin. Parang gano'n. Pero pag sa kanila, aalamin muna yung scientific, ano. Di ba? Kagaya limbawa nung ginawa ng Amerika, lumusob doon sa ano. Mula sa kanila hanggang doon sa Iran, pambihira. Yung takbo noon na nagpapagusilina sa himpapawid, bay, okay ayos Sabi ng mga kababayan natin, mas magaling ang Pilipino dyan. Hindi gumagamit ng metal. Walis ting-ting lang, okay na. Pambihira, no? Sabi talaga kalapuhan mo, kababayan natin. Okay. Pero actually, kung aralin natin yung word na aswang, parang hindi galing sa Pilipinas yan. Parang yung mga engkanto, mga aswang, parang ginamit niya na weapon noong Second World War. May nagsabi sa akin na itong mga ano na to, itong mga salitang ito, ginamit ito ng mga Amerikano. Para yung mga Pilipino nandoon sa kagubatan, magkaroon sila ng fear. Okay? Magkaroon ng fear. Sipin mo, ay, may aswang dyan, may multo dyan, may tikbalang dyan. Hindi naman yun totoo So, ibig sabihin, they are broadcasting to the community in order to reach out doon sa mga guerrilla na mayroong ang ganon. So, ibig sabihin, pag natutulog ka, imaginary lang yung tikbalang ko, ano yun? Wala naman itsura ng tikbalang Ano yung aswang, ano yung manananggal? So, ito weapon to. Para yung yung feast. Weapon yan Magkaroon ka ng celebration ng pista. Yung pala, meron ng ginagawa yung kalaban mo. Habang nagpipista ka, di ba? Kaya yun po yan. Ano pa mga kapatid? Itong mamagit ko lang uli, yung torch is a symbol of enlightenment, yung Statue of Liberty. Lighting the way to freedom and showing us the path of liberty. Okay? So itong torch ng Amerika dyan, which was replaced in 1986 during the statue's centennial restoration, meron siyang tinatawag na copper flame covered in 24 gold karat. 24 karat gold. Okay? Sipin mo yan, copper flame pala yan. Na-replace na siya, 1984. Okay? So ngayon mga kapatid, we are going to discuss first the importance of light. Bakit ba mahalaga ang ilaw? Okay? Sabi ni David, in thy light shall we see light. Sa ilaw mo, Panginoon, makita kami ng liwanag. So tayo mga kapatid, the moment nagkaroon tayo nung tinanggap natin ng Panginoon, we see light, naliwanagan tayo. Kaya lagi pag makita natin sa mga testimony ng mga tao, naliwanagan po ako. Naintindihan ko po yung salita ng Diyos. During Bible school days, meron laging doon, magde-devotion sa amin, third year. Lagi niya sinasabi, pag siya po ay nakatayo dyan, sasabihin niya, do what is right, for it is right to do. Sabi ko itong tao na ito, halos isang taon na pag siya magde-devotion, do what is right, for it is right to do. Pambihira. Pero one time, nag-devotion siya. Kasi devotion nung araw, parang worship service. Merong invitation. Magwa 1 year na yung devotion niya pag kasi rotation, di ba? Pag tumama sa kanya, alam na namin yan. Kaya sabihin na namin, nandito naman si do what is right. Pero one time, nung siya nagsalita, nag-forward ako Naintindihan ko. So, ibig sabihin, for almost a year, na nagpe-preach siya, do what is right. Halos memorize ko na yung sinasabi niya, do what is right, for is right thing to do. Isakala ko naliwanagan. Sabi ko, mali pala yung Bible student ka, manonood ka ng sine. Nag-forward ako Si Bible student ako, punta pa ako ng Quiapo. Pambihira, forward. Sabi ko, do what is right. Sabi ni Sir Raybert,
Kasi Brad, yung place, hindi yung sine, hindi yung palabas yung masama, yung lugar na pinupuntahan mo. It is just like drinking. It is just like beer house. Okay. So, sipin mo, it takes me almost a year to digest it, to think about it. Diba? So, naliwanagan ka. The same. Meron tayong mga lesson sa Biblia na halos lagi nang binabanggit ng mga preachers natin, pero yan hindi ka pa hindi ka pa naliwanagan. Okay? So ito yung kagandahan ng ilaw, mga batid, the importance of light. Bakit mahalaga ang ilaw? So nandoon na natin, nasa creation ng Panginoon, by the way, kung balikan natin yung Genesis chapter 1, Genesis chapter 1, anong meron dyan? Okay? Unang create ng Panginoon, sabi niya, let there be light. Bakit po? Mahalaga ang ilaw eh. Magtrabaho ka, pag walang ilaw, abay mahirap yan. So bago nagtrabaho ang Panginoon, una niya munang sinindihan ilaw. Kasi maggagawa na siya ng mga ilog, maggagawa na siya ng mga dry land. O yun po yan, di ba? Mahalaga ang ilaw. Kaya nakalagay dyan, and God said, let there be light, and there was light, and God saw the light, that it was good. And God divided the light from darkness. Dinivide naman ng Panginoon. Saka lang gumawa ang Panginoon, nagtuloy-tuloy siya nung meron ng ilaw. Subukan nyo. Magtrabaho kayo, mag-aral na walang ilaw. Nung araw, pag kami po'y mag-aral, yung sinasabing magsunog ng kilay, totoo yun nung araw. Pero ngayon, hindi na pwede yun. Kumbaga, idiomatic expression na lang yan nung ngayon. Pero nung araw talaga, pag ano ka, kasi muron lang, kaya lampara. Di ba? Pagkatapos sa mag-aral, maniwala kayo, yung ilong nyo maitim na. Sa usok eh. Hindi lang magsunog ka ng kilay, magkaroon ka pa ng usok sa ilong mo. Nung araw yun. Ngayon, ang dami ng ilaw. Mag-cellphone ka, pwede ka mag-aral. Bili ka ng solar, ang dami na ng klaseng liwanag, okay? So bakit mahalaga po ang ilaw? Ito po mga buded. It produces fruit. Pag may ilaw, may fruit. Di ba? Halimbawa lang, ano ang bansa yung laging ulan? I think, parte ng Burma, laging ulan doon eh. So ito po mga buded, yung ilaw. Bakit may yan? Sa pag-aaral natin, yung tinatawag na photosynthesis. Ano ba yung photosynthesis na yan? Ito yung proseso by which plant and some organism use sunlight to convert water and carbon dioxide into chemical energy in the form of glucose, releasing oxygen as the byproduct. So yun pala yun, kino-convert. Pag naarawan yan, yun. Kita nyo sa bahay, may tanim ako doon, 2 paso. Ito kasing si Mrs. ko. Ano ba? Online. Nag-ano siya, nag-request siya ng basil. Basil? Na sa adobo. Di pinunla ko naman. Pagkapunla ko, 1 linggo, wala. 2 linggo, wala. Yung buto niyan, parang ano ba? O, sabihin natin kasi laki ng buto ng marang, na naitim. 2 linggo, wala pa rin. 3 linggo, sabi ko, wala na yata ito. 3 linggo na eh. Sabi ko, pero parang lumubo siya. Matigas pa naman. Pinunla ko ulit. After 3 months, may crack yung lupa. Buhay. Isipin nyo, pandemic yon 2020. Okay? Yung isa na arawan, the same paso, the same ang lupa, isa na arawan. Alam nyo, mataas na sa akin. Yung basil. Taas na. Basil ba tawag noon, yung pang-adobo? Basil, yun na. Yung isa, ganun pa rin. Kaliit. Hindi na arawan.
Ano pagkaiba? Sunlight. Yung isa talagang tumaas siya. Yung isa, yung kagabi, sabi ko, ilipat ko na nga to sa araw. So, tinabi ko na sa araw para maarawan. Sipin nyo yan. The difference, light. Okay? So, yung isa, dahil hindi naarawan, hindi siya makataas-taas. Pero yung isa naman, dahil sikatan ng araw, ang taas na niya. Ito ang tuwa naman ako. Kasi pag nag-adobo, pipitas lang ako doon sa ilalagay doon. Okay? So, yun po yan ang batid. So, mahalaga po yung ilaw. Kasi nagpo-produce yan ng fruit. Ibig sabihin nito, pag mayroong ilaw sa bahay mo, magtatrabaho ka, you have fruits. Ibig sabihin, successful yung pag-aaral mo. Sino ba naman tao mag-aaral na kadilim-dilim? So, yun po yan. Magtrabaho ka, meron kang fruit. Bakit? Nakikita mo yung trabaho mo. Subukan mo halimbawa magwalis na walang ilaw, mangangapa ka kung saan banda yung dilim. Subukan mo mag-CR na walang ilaw, mayroong spillage doon. Hindi mo alam kung saan yung tabo, hindi mo alam kung saan yung di ba? Although kahit memorize mo na yung area na yan, you will create problem kasi walang ilaw. Another one, light improves visibility for work. Nabanggit ko na. John chapter 9. John chapter 9. Verse number John chapter 9, verse number 4. Sabi ng Panginoon, I must work the works of him that sent me while it is day, the night cometh when no man can work. So I must work the works of him that sent me while it is day. So mahalaga yung sa araw magtrabaho. Bakit mga kapatid? Maganda po yung merong ilaw. Halimbawa lang, mag-drive ka na walang ilaw. Si Bart magta-tricycle, walang ilaw. Iwan ko lang. Kahit mata mo parang flashlight, hindi pa rin obra. Kasi hindi alam ng kasalubong mo na ang mata mo ay parang flashlight. Oh. Diba? So mahalaga. So bakit kako tayo nakakadisgrasya? Bakit? Yung ibang sasakyan, walang ilaw. Ilang bisis na ako nakasubok niyan. Mabilis ang takbo ko. Pagkatapos pala, mabubulaga ka. Sa may Greenland, yung kanilang umaambon, ginagawa pala yung kalsada, naglagay sila ng bakal. Walang reflector, ang tuloy ng takbo ko. Buti sabi ni Mrs. Kita mo yung bakal, Dad? Alin? Paprino ka agad. Yung pala, nasa harapan mo na yung bakal. Pambihira. Sabi ko, pagka wala palang walang liwanag, walang reflector, delikado pala. So ito, we cannot drive cars without light. Paano ka makamaniho? Pwede ka naman magmaniho na walang ilaw, kaso lang, delikado ang buhay mo. Okay? Sa Iceland, mga kapatid, wala sila gaanong ilaw doon. Okay? Iceland. Pero meron silang ginagamit doon na sistema. Yung tinatawag nila na geothermal heating. Okay? Geothermal. So itong geothermal na ito, nagka-create ito ng ilaw, nagka-create ito ng heat. Kaya yung mga kamatis nila doon, ang lalaki. So, yun yung tawag doon, yelo sa kanila, and yet they produce vegetables. They produce fruits using artificial light. Nakakita na ako dyan sa isang university doon sa isang lugar doon sa Korea. Parang gym. Yung palay nila, naka-styro, ang tawag yan, naka-foam. Parang, ang agwat lang ay mga 2.5 feet, mga ganon. Tatubo yung palay. Controlled by lights. Isipin mo, kinokontrol lang ng ilaw. Nasa loob ng ganito, greenhouse. And yet, they produce their own food. Kaya nga, napaganda sana ng bansa natin. Blessed po tayo. Bakit? Sabi ni Margaret Thatcher nung araw, at saka ni Queen Elizabeth, I only fear one place in this world, one country in this world, Philippines. If the people will be awakened, they will be superpower. Nung
Inaral-aral ko yan. Ba't sabi nitong Rina na ito? Tama nga naman, ano? Kasi self-sufficient pala tayo pagdating sa mga resources. Hindi dapat kailangan ng tao rito ang tubig. Isipin nyo, may mga bansa tayong binabasa na wala silang ilog. And yet, yung mga bahay nila ay maraming mga sistema na pagkaumulan, lahat ng tubig sinasala nila. Walang ginagawa ang gobyerno kundi yung mga tao. Dito sa atin, laging asa. Sobra-sobra yung ulan, pero wala nag-iipon ng ulan. Para pambuhos man lang sa CR. Nakuha niyo? Meron ba bang nag-ano ngayon? Pagka-umulan, nagsasahod ng mga timba para may pambuhos siya? At walang gumagawa niyan. Papasok na yung ulan, yung tubig sa loob ng bahay. Anyet, hanggang second floor pa nga eh. Pero kulang pa rin ang Pilipinas sa tubig. Bakit? Wala pang awakening eh. Lagi tayo nakadepende. Sipin nyo, yung iniinom natin. Yung septic tank na ng Pilipinas. Laguna, di ba? Yan yung ating iniinom eh. So, pag part ka ng Tagig, hanggang doon. Yun. Yan yan. Dito naman sa atin, yung Cardona. Yan, iniinom na natin. Pagdating ng araw, sabi ng United Nations, itong Pilipinas, umiinom na sa septic tank. So, and yet, nag-iisip pa yung mga tao natin, mga leaders natin, to create dams. Nandiyan na yung natural dam, ginawa na ng Diyos. Pero hindi nakita yan. Ginawa ng mga kababayan natin, tapunan ng mga dumi, lahat yan. Mga septic tank natin, subdivision, diretso sa mga kanal natin. Compared sa Japan, pag mayroong kanal, makita mo mayroong mga isda. Nandun. Dito sa atin, ang dumi-dumi na, pag nakita ng isda, ulam yan. Nakuha niyo ba kayo ba? Sa kanila, ako hindi pa naman, pero kanina, inaaral-aral ko, bakit maraming koi? Kanina ba? Sabi ko, bakit maraming Japanese koi sa Japan? Sa bagay, Japanese yun. Di ba? Pero masaklap nito, alam nyo, yung Pilipinas, nagpo-produce ng Japanese koi, ini-export yan doon, papunta sa kanila. Sa atin, pag nakita na yun ng isda sa maruming kapaligiran, ulam yun. Sa ibang bansa, meron lang site saan ka pwedeng manghuli ng isda. At saka kanila, pag sila po'y namimingwit, pag nakahuli yung katuwaan lang, pakawalan din yun. Dito sa atin, pag nakabingwit yan, pulutan yan. Ano nangyayari sa atin, di ba? Yan, okay. So ito po yan, may mga bansa, mga batid, na very low ang sunlight, like Norway, Alaska, Greenland, Iceland, Finland. They use artificial lights to improve the quality of their work. Kasi without light, kagaya sinabi ng Panginoon sa John chapter 9, I must work the works of Him that sent me while it is day. So pag day, may ilaw po yan. Because the night cometh when no man can work. Pag madilim, wala talagang taong makapagtrabaho. Okay? Another one, light serves as warning. Okay? Serves as warning. Bakit warning? Pag pumunta kayo sa junction, may stoplight dyan, warning yan. Ibig sabihin, tigil ka. Okay? Pag ikaw ay nasiraan, meron kang warning sign. Pagkagabi, yung warning sign mo, may reflector yan. Bakit yung truck dyan sa C5, na-disgrasya yung kotse, walang signal light, walang warning sign. Anong ginawa niya? Yung dahon ng puno, sanga ang nilagay doon. Hindi naman warning sign yun eh. Okay? Walang reflector yun. Kaya na-aksidente yung tao. Okay, Matthew chapter 24. Matthew chapter 24, verse 29 to 30. Sabi po ng banal na kasulatan, immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light,
and the stars shall fall from heaven, and the powers of heaven shall be shaken. And there shall be a sign, shall appear the sign, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And all the tribes of earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with great power and great glory. So ilaw po yan, hindi na pwedeng ano. Kaya nga yung ano mismo, yung lugar na kung saan bababa ang Panginoon. Diba sabi ng mga anghel? Magano muna tayo ha? Acts chapter 1, verse 7. Ito, verse 9. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and the cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven, as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him to go into heaven. Eh kung gabi yun, hindi makita ng mga alagad yun. So nakita nila because it's day. Ngayon, itong area na ito, yung vicinity dyan, nababalikan ng Panginoon, simula nung namatay si Princess Diana, nandoon na yung mga kamera, nakahintay. At yung area na yon ay hindi pinapatayuan ng mga hotel o kaya residential. Kasi nga prone sa tinatawag na lindol. So hindi po pwede yun. So yung site na yon, marami na po yan. Para pagdating ng Panginoon, every eye shall see Him. Para bang real time yan. Ibig sabihin, yung mga social media natin, automatic yan. Magkaroon ka agad notification. Nandyan na po yan. Bababa ang Panginoon. Ang ganda, no? Technology. Okay? So, light, mga kapatid. Sa mga tawag doon, sa mga dagat, na tinatawag na lighthouses, di ba? Serve as warning. Doon sa mga navigational, sa mga ships na dumadaan. Okay? So, yun po yan, mga kapatid. Ulitin ko lang, ha? The importance of light. Light produces fruit. So, dapat tayo magbunga. Kasi yun nasabi ng Panginoon, let your light so shine. So, magbunga tayo. Light improves visibility for work. Sabi ng Panginoon, I must work the work of Him that sent me while it is day. So, habang tayo, mga batid, ay mayroon pang panahon, let's work. Sino sa inyo dito nagsalwining ng hating gabi? Habang tulog yung iba. Di ba matulog yung mga tao? Ako, nasubukan mo sulwining ng gabi. Nasulwiningan ko, security guard. Di ba? Yun. Mahirap magsulwining ng gabi. Bakit? Ang mga tao nasa bahay na eh. Wala ka na makikitang tao dyan sa kalye. Then light serves as warning. Sabi ng Panginoon, ye are the light of this world. So tayo, mga kapatid, tayo yung warning sign na pwedeng gamitin ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, let your light so shine. Ibahagi natin yung ilaw natin. Pero pag kumustahin natin, kumusta yung ilaw natin? Are we shining? Okay? So doon tayo papasok sa tinatawag na implication of the light. Ibig sabihin nito, paano natin i-apply yung ilaw natin doon sa iba. Okay? So, pag sinabi natin implication of the light, means the action or the state of being involved into something. So tayo po ay magiging involved. Kaya sabi ng Panginoon, ye are the light in Matthew chapter 5, di ba? Verse 14 to 16. Ye are the light of this world. So dapat yung ilaw natin ay magliwanag. Kagaya halimbawa nung si Paul, naliwanagan siya ng ilaw eh. So tayo, naliwanagan tayo ng ilaw. So dapat yung ilaw na yon ay magliwanag din mula sa atin. Okay? So harinawa, makita ng mga tao yung ilaw ng Diyos sa buhay natin. Tumayo tayo at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa iyong salita. Palaala,
Sa buhay namin, magliwanag kami. Si Haring David sa Psalms, nakita niya ang Panginoon, ang Diyos na ilaw. And in thy light, sabi ni Haring David, shall we see light. At yan naman po ay totoo. Nakita namin ang ilaw, naliwanagan kami mula sa inyong mga salita, O Diyos. Hari nawa, kami ng mga New Testament believers will shine our lights. Kasi kami na nga po ang ilaw, gagamiting ilaw ng sanglibutang ito. Mga kapatid, habang mayroon pang pagkakataon, while the Lord is not yet coming, mayroon pa tayong chance that our light will shine. Walang anuman. Hindi lang sa malapit na lugar, but it will reach far. So if God has something for you and God is reminding you about the Word of God, tanong ko lang sa inyo mga batid, kumusta ang ilaw mo? Ikaw ba'y naging mabunga? Ikaw ba'y warning sign? Ikaw ba'y productive? Sige po. Heavenly Father, thank you very much sa mga palaala niyo po sa amin sa gabing ito. I pray, dear Father, na sa aming pagsamantalang paghihiwalay, ingatan niyo po kami, ilis ka pa man na disgrasya. Pakita niyo po ang bates sa amin na tapat, patuloy ng galingkod sa inyo, hanggang sa ikalawang pagbabalik. At hari nawa, kami na mga anak ninyo ay magliwanag sa iba. Mga kapatid po namin, ang hina, palakasin, makaramdaman, pagalingin, makita niyo po ang bates sa amin na laging on fire, naglilingkod sa inyo, hanggang sa ikalawang pagbabalik. Lahat na to aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ng Kristo, so sa amin Diyos sa kabaligtas. Amen. Okay, God bless us all. Tawagin natin, Brother Jesse, to please come.